Ito ang unang dokumentaryong aking nilikha. Tungkol ito sa isang malayong sitio sa Mindoro Oriental na nung mga panahong iyo'y di pa nakakatikim ng kuryente. Little Baguio kung kanilang tawagin, isang sityong nabubuhay sa dilim. 3 dekada na silang humihingi ng ilaw at kalsada, pero tila mailap talaga ang pag-asa. Ulo, karas. Bamboo alert! Aray! Makalipas ang 7 taon, tinahak kong muli ang daan patungong Little Baguio. Halos wala pa rin itong pinagbago. Ang matagtag na dump truck, ang malalaking bato, mga ilog na dapat tawirin. This had been a Carabao's trail. Now, it's a man's trail. At mga kalsadang pangkalabaw pa rin. Eh, ba't hindi pa rin kayo nawawala ng... Pag-asa? Oo. Hindi pa. Hindi pa kami. Habang may buhay. Matatag ho kaming taga rito. Matatag. Napakatatag. Nang una akong pumunta sa Little Baguio noong 2002, marami akong nakasalubong ng mga estudyante. Makalipas ang 7 taon, Kumusta ka na? Ayos lang po. ito na si Raquel ngayon. Grabe, ganito ka lang dati, oh! Matapos ipalabas noon ang gamu-gamu sa dilim, agad na umaksyon ng Department of Energy at binigyan ng solar panels ang Little Baguio. Malakas ang loob kong may ilaw akong aabutan. Pero, di ba naglagay dito ng solar? Opo. Kompleto pa ito nung akit namin na Rich mo na. Anong nangyari? Saan napunta yung mga solar? Yung, di ba may panel yun, tas may mga bati-baterya na saan na? Kasi unang nawala yung dalawa, ngayon natanggal. Bakit nawala? Ninakaw? Siguro po. 3 taon lang daw nagtagal ang mga solar panels. Nang madiskarga ito, di na ito pinaayos ng lokal na pamahalaan, pinabayaan na lang. Dito kayo gumraduate. Tapos maraming tao dito. So natikman niyo naman yung kuryente? Opo. Pero hindi po tumagal. Tapos, Doon ko naisip, hindi lang ilaw ang solusyon sa mga problema ng bayang ito. May ilaw man o wala, kung malayo ka sa gobyerno, magmimistula ka pa rin gamu-gamo. At iyon nga ang natuklasan ko sa mga karatig sityo ng Little Baguio. 4 na oras ang biyahe paakyat ng sityo Jiangdang. Dito, hindi lang kuryente ang kulang, kundi pati doktor at gamot. Anong itsura nung tao dito? Payat na talaga. Payat na? Hindi kumakain? Kumakain din. Oo, pero Ito na siya eh. dito. Saan po? Anong pangalan niya? Lowin. Lowen. Tayo. Lowen. 12 anyos lang si Lowen nang magkaroon siya ng tuberculosis. Sinubukan daw siyang ipagamot pero nang maubusan ng pera, di na naipagpatuloy ang kanyang medikasyon dahil malayo sila sa doktor kung ano-ano na ang kanilang pinapainom. Ito. Hindi ito pang tuberculosis. Food supplement lang to eh. Wala siyang... Yung pang tuberculosis? Ano po ito? Kape po ito, kuya. Halos 10 taon nang nakakulong sa kanyang maliit na kubol si Lowen. 6 presong sinintensyahan ng kamatayan. Sa totoo lang, madali nang gamutin ang TB ngayon. Sa ibang bansa, matagal na itong nasugpo dahil sa libreng gamot na ibinibigay ng gobyerno. Pero sa layo ng mga taga rito sa syudad, akala nila isa pa rin itong sumpa. May umaakyat po bang doktor or nurse or dito? Ito, wala. Maliban ho kayo. Mahigit 30,000 ang populasyon ng bayan ng Bansud, pero iisa lang ang kanilang doktor. Kaya di katakatakang may mga taong namamatay na lang nang di man lang natitingnan ng doktor. Pero di sila nag-iisa sa problema. Sa datos ng DOH, mahigit 100 bayan sa Pilipinas ang wala ni isa man lang doktor.
kinumbinsi ko ang pamilya na dalhin si Lowen sa ospital. Paano yan dadalhin sa ospital? May duyan. Saan? Ito duyan. Para ano? Ito? Kung ano lang, pagdala. Usong. Diyan nyo ba lagi lahat dinadala? Oo. Pag may mga sakit dito sa amin, yan ang gaya ng gawa namin. Duyan ang isa sa pinakaimportanteng bagay para sa mga taga rito. Ito ang kanilang ambulansya. Pagsapit ng dilim, kumain na ng hapunan si Lowen. Kanin, gulay, at nilagang daga. Yan ang karne namin. Kasi nakain na saging. Yun ang bawi namin sa daga. Nakain na saging, kami naman nakain sa kanya. Habang kami, naghanda na sa pagtulog. Alas 8 pa lang ng gabi pero naghahanda na kaming matulog. Maaga kasi kami kailangan gumising bukas dahil ibababa namin papunta sa health center itong si Lowen. Ang problema, medyo bumabagyo ata ngayon dito sa bundok. Medyo malakas ang ulan. Hindi ko alam kung ano magiging epekto nito sa lakad namin bukas. Kinabukasan, Lowen! Oh, ready na? Ready na? Ready ka na? Baba na tayo? Kuya, salit ko Okay? Kanyo. Okay. Salamat po Panginoon sa mga taong na handang tumulong sa mga ganitong mga kahirapan, Panginoon. pagod man ang balikat, di ito ininda ng mga kasamahan ni Lowen. Ang mahalaga, maibaba ang kasama. 4 na oras po ang lakad. Oo, pag mahina ang lakad. Pero pag mabilis, mga 3 oras. Pero matagal pa rin yun kung emergency. Ay talagang walang magawa na kami ito. Dahil ang Umaabot ba or may namamatay sa... yung iba hanggang sa kalagitnaan ng daan na lang, patay na. Nako, putik. Kaya delikado man ang daan, tuloy kami sa paglakad. Sabi nila kalahating oras pa daw bago makarating kami dun sa malaking ilog. Pagdating doon, sana meron kaming masakyan na dump truck para maghatid sa amin papunta dun sa bayan. 10 ilog pa raw ang tatawirin namin. Mahigit 3 oras pa ang kanilang papasanin. At gagawin nila ito ng libre, kaduguman nila o hindi ang pasyente. Meron na po bang nakatoka na nagbubuhat o binabayaran po ba yung nagbubuhat? Hindi man. Parang voluntaryo lang. Sadya talaga yun ang kaugalihan namin. Na ano? Tulong-tulong pag may problema ang iba sa amin. Malay mo kung halimbawa iba naman ang may sakit. Gaano man kalayo ang aming nilakad, wala akong narinig ni isa man lang reklamo. Okay, sige po. Kapasin ko ah. Kuya, saan po ang daan? Paakyat? Paano yan? Uy, Diyos ko po. Ay! Sus Maria! Kaya to. Ay! Husay! Sa oras ng kagipitan, lumalabas ang kabayanihan.
bumilib ako sa kanilang malasakit at sakripisyo. Kung di namin maabutan ng dump truck sa ilog, mapipilitan kaming maglakad ng 4 na oras. Makalipas ang ilang minuto, Salamat po. Okay ko. Hoy, may dump truck. Swerte. Ay, salamat po. Medyo matagtag yung biyahe dito sa truck kasi mabato, tas dadaan tayo sa mahigit 10 ilog. Kaya kailangan ilagay siya dun sa parte ng truck na pinaka hindi matagtag. para masiguradong hindi matatagtag si Lowen, gumawa sila ng kutsyon na yari sa dahon ng saging. Ayan pa. Liwilma, dito ka. Nang umandar ang truck, pinalibutan nila si Lowen para salagin ang tagtag ng sasakyan. Di man nila kaano-ano ang binata, niyakap at inakay siya na parang anak ng komunidad. Kaya po ninyo kahit wala sandali? Oo, kaya. At sa wakas, umabot din kami sa bayan. Hi, good morning po. Ako si Kara. Good morning po. Oo. Paano po ba? Anong dapat gawin? Wala kasi ininom na gamot eh. Kumpleto ang health center sa Rifampicin, ang gamot para sa TB. 6 na buwan lang, gagaling na ang pasyente. Pero walang saysay ang gamot kung hindi ito tuloy-tuloy na iinumin. May pag-asa pa yan na gumaling? Meron pa yung pag-asa. Basta nakakain nga lang po ng maayos. At saka regular yung gamot? Regular po. Okay, kaya na ha? Binigyan si Lowen ng gamot para sa loob ng 1 buwan, sa kondisyong ibababa siya buwan-buwan para sa check-up. April 15, babalik ha? April, malipas pa ko. 15, babalik. Kay Dr. Sales. Okay? So, April 14, tatawagan ka namin. Sabihin namin, bababa mo bukas. Salamat sa mga ambulansyang depaa na numbalik kay Lowen ang pag-asa. Pero marami pa sa mga taga-Bansur ang nagdurusa. Sumunod na araw, inakyat namin ang bundok ng Villa Pag-asa. Magandang pakinggan, pero hanggang pangalan lang ang pag-asa sa lugar na ito. Mahigit 7 kilometro raw ang aming tatahakin. Karamihan sa mga nakatira rito ay mga mangyan at matagal na silang nagtitiis sa kalsadang Pangkalabaw. Ay. Sa lugar nila, bawal daw ang magkasakit. Pag may aksidente po dito sa bundok, paano pong ginagawa ninyo? Ay di pinatesting namin yung mga alam namin sa yung mga pantapan, yung tulad yung Kayo muna ang naglulunas. Yes, testing namin kung hindi kaya, ay di talagang bababayin. So kapag binababa ninyo po, malubha na yon. So medyo malubhan dahil kung minsan ay nasugatan na. Tanghali na nang marating namin ang sitio Apnagan.
Palibhas ay minsan lang makakita ng doktor, akala ng mga tao manggagamot ako. Di pa man kami nakakapagpahinga, inilapit na sa amin ang isang bata. Ano pong nangyari? Nabuhusan ng bagong kulong tubig ang balat ng sanggol. Natapon po. Yung mainit na tubig? Opo, sa kanyang katawan. Dahil tagalit po siya na bumagsak sa kaldero. Nataranta na po kami, nabuhat ko na siya. Yun, lapnos yung katawan niya. Siya hindi na rin makaintindi dahil umiiyak na siya, hindi na kung sabi namin, dala namin sa pagamutan. Maselan sa impeksyon ang ganitong mga sugat sa balat. Ang problema, paubos na ang antibiotics na nabili nila sa bayan. Walang tindahan ng gamot sa bundok. Wala ring health center at ambulansya. Si Aling Sumay, isang barangay health worker, ang parang doktor nila. Ang problema, nag-iisa lang siya. Ay, ilang bundok po ang tinatawid ninyo araw-araw para mabisita sila lahat? Mga 5 bundok papunta doon. 5 bundok? Paano niyo po ginagawa yun, Nay? Nagtityaga para matupad laang ang tungkulin ko sa aking gawain. Kaya naman ang resulta, ito na ba yung baby? Ito na po. Isang taon na to? Wala po. 11 buwan po. hindi ako makapaniwalang mag-iisang taong gulang na si John Lloyd. Sa liit niya, para siyang 2 buwang sanggol. Diyos ko, malnourished na to. Marasmus. Ang tawag nila dito, marasmus. Ang marasmus ay isang kondisyon kung saan salat na salat sa protina ang katawan. Butot balat. Nasaan po yung asawa ninyo? Patay na po. Patay na po. 2 buwan po sa kanyang pagkasilang nito ay namatay na rin. Ay, ba't ganito yung pusod? Ba't lumabas na? Komplikasyon sa panganganak ang ikinamatay ng ina ni John Lloyd. Ni minsan, di nakatikim ng gatas ng ina ang bata. Araw-araw, amlang ang iniinom niya. Sinisipon si John Lloyd, halata ring may bulate ang kanyang tiyan. Kinagabihan, sabay-sabay silang naghapunan. Umaga, tanghali, gabi, ito ang kanilang ulam. Saging na madalas hilaw pa. Mahigit 4 na milyong bata sa Pilipinas ang malnourished, isa sa bawat 4 na bata. Pero sa Villa Pag-asa, tila mas mataas pa ang bilang. Ayon sa mayor ng Bansud Oriental Mindoro, prioridad nila ang kalusugan kaya raw siya nagpagawa ng ospital. Paano po yung hindi kayang pumunta sa ospital dahil masyado malayo? Mayroon naman kami naka-standby na 2 ambulansya na ipapadala namin sa Provincial Hospital sa Calapan City. Paano po yung hindi naaabot ng ambulansya? Medyo problema yon, so kailangan natin magkaroon tayo ng access road. Aware po ba kayo na meron yung mga binababa na nakaduyan? Oo naman. Kaya nga nakakaawa sila eh. So, kaya nga ang ginawa natin dyan, kahit kaunti lang ang pondo namin, ginawa namin ng para na mapaayos yung mga kalsada. Pero kung sa amin lang talaga, sa local income lang, hindi talaga namin kaya. Aminado talaga kami dyan. 8 to 9 million pesos lang daw taon-taon ang budget nila para sa proyekto. Budget na kailangan pang paghati-hatian ng iba't ibang sektor. Kung ibubuhos lahat ng pondo sa kalsada, anong maiiwan sa edukasyon, gamot at agrikultura? So kailangan ang tulong ng mga national government katulad ng Department of Agriculture o ng DPWH o ng DAR. Sinisimulan na ang pagtatambak ng graba sa isang bahagi ng bundok. Pero ang tanong,
kailan kaya aabot ang kalsadang ito sa bundok ni na John Lloyd. Kinabukasan, ibinaba namin ang 2 sanggol. Ang 13 anyos na si Myra ang tumayong ina sa kapatid niyang si John Lloyd. Nagbabadya na ang langit pero nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang lakas ng ulan. Ang gagawin natin? Pasok tayo kaya muna. Doon sa bahay. Teka. Pwede po makisilong? Pasok tayo doon. Makikisilong muna tayo dito sa kubong to. Hintayin natin tumila ng konti ang ulan. Ang problema nito, siguradong maputik yung dadaanan natin. Talagang madulas yun. So, hindi ko alam kung kakayanin natin lahat. May kasama pa tayong 2 baby. Nang tumila ang ulan, ito ang aming kinaharap. Tanggal na. God! Natanggal na. Ano ba to? Ito ang unang beses na bababa ng bundok si Mang Eliseo, Myra at John Lloyd. Unang beses na matitingnan sila ng doktor. Ilang beses dumumi sa daan ng sanggol. Nauubusan na ito ng tubig sa katawan, kaya binilisan namin ang lakad. Tuwang-tuwa ako nang marating namin ang health center. Sa wakas, maipapagamot na namin si John Lloyd. Pero laking gulat ko sa aming dinatnan. Kailan kayo lumabas? Hello po, ako po si Cara. Kumusta po ang inyong Okay lang po. Wala po daw doktor ngayon? Wala po, nasa seminar. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Pagkatapos ng 4 na oras na paglalakad sa putikan, wala kaming doktor na aabutan. Minsan po, pag may emergency kami sa gabi, on call pa rin mo siya. Kami Talagang mahirap, ano? Ang midwife hindi pwede magreseta, no? Hindi po. Midwife ang asawa ng mayor ng Bansud. Mabuti na lang at may dalang reseta ng antibiotics ang nanay ng batang si Wen Lee. Kaya nabigyan agad sila ng gamot ng munisipyo. Pedya naman yun eh. 4.5? Hindi po. Ito po ang 5. Pero nang tingnan ni Mayora ang batang si John Lloyd, alam niyang doktor ang kailangan ng batang ito. Hindi lang daw malnutrition ang problema ni John Lloyd. Bago may hernia pa. May umbilical hernia siya. May ano po? Ito po. Anong ibig sabihin po niyan? Yung kanyang bituka po ay medyo, itong kanyang puso, mayroon pong abnormality na nalabas yung bituka dyan. Ito. Gamit ang ambulansya ng munisipyo, isinugod namin sa karating bayan si John Lloyd. Dito, maswerte kaming may naabutan na doktor. Ay, dali niyo po yung gamot. Mahina yung muscles doon, kaya para nagkaroon siya ng lus-lus sa tiyan. Yung hernia. Isang tingin pa lang ni Doktora Visconde sa sanggol, alam na niyang malaki ang problema ng batang ito. Dahil labis na napabayaan ang kalusugan, nagpatong-patong na ang kanyang sakit. So pwede nagpa-primary complex at saka yung pneumonia. Tapos pagka ano pa, maano sila sa parasitism lalo't bata.
Ayon kay doktora, kung hindi i-confine sa ospital si John Lloyd, maaaring lumala ang tuberculosis nito at lalong bumukas ang abnormal niyang bituka. Pero ayaw ipa-confine ni Mang Eliseo ang bata. Anumang pilit namin sa kanya, desidido siyang bumalik ng bundok. Wala raw kasi siyang pera at walang magbabantay sa mga anak niya. Sabi ko lang, mas marami pang worse na makikita ka dyan na gusto mong tulungan. Pero para kami tanikala, pagbalik nila dito, mas malala kaysa doon sa una mong nakita. So ang hirap sa part mo na gusto mong gamutin. Yes. Doon talaga ako nadidepress kapag ka like, tapos ipapaliwanag mo sa kanila lahat ng pwedeng komplikasyon, pag-inusin, ganyan. Ganyan, pag-release. Ano nangyari? Bakit? Dumumi? Ito mo, buo pa yung kanyang dumi. Saging pa rin. Ito mo, saging pa rin yan eh. Kung ano yung kinain niya, diba? Bakit ganun? Hindi naaayos yung digestion niya, kaya ilalabas din niya kung ano yung kinakain niya. Kaya walang nutrition na napupunta sa katawan niya. Kasi nilalabas lang niya. Ayan. Tabayan na po. So most probably, mag-dehydrate pagka ganyan na ano. Natatakot si doktora na kung ipilit iakyat sa bundok si John Lloyd, baka maubusan ito ng tubig at mamatay sa daan. Pero ayaw pa rin ni tatay. Natatakot siya sa gastos sa ospital. Makalipas ang ilang minuto, dumumi ulit ng tubig ang sanggol. Dehydrated na? Bakit po nalamang dehydrated? Kasi hindi agad bumabalik. Hindi bumabalik sa dati. Sa lumalalang kalagayan ng anak, walang nagawa si Mang Eliseo kundi ipaswero na ang bata. Nangako ako kay tatay na sasagutin namin ang lahat ng gastos, pumayag lang siyang ipa-confine si John Lloyd. Ito ang unang beses na nakapasok ng ospital ang mag-aama. Tulala si Mang Eliseo habang binabasa ang mga bili ng doktor. At ang 13 anyos na si Myra, kasi anong problema? Ba't umiyak? Hindi pa po sanay dito sa... Hindi ka sanay dito sa ospital? Natatakot ka? Bibili kami ng gamot ngayon. Ha? Bibili kami ng gatas. Okay? Bibili kami ng itlog para mapapakain sa kanya. Okay? Iuwi ninyo yun. Ito na nandito na sa akin yung reseta Kailangan pong pagkain. hindi ko alam kung paano ko siya mapapatahan. Pilit ko siyang inalo, pero alam kong higit pa rito ang kailangan nila. Makalipas ang 8 oras, bumalik ako sa ospital. Ayon kay Dr. Visconde, hindi na raw dehydrated si John Lloyd at unti-unti na niyang nalalabanan ng impeksyon. Hindi na rin ito gaanong umiiyak. Sana hindi ako siya. Yung urine niya, kausapin ko yung isang kababayan ko na surgeon sa provincial. Tayo. Para kung sakaling makamaan. Ito lang yun si tatay. Thank you, Doc. Salamat. Pasensya na kanina. Uy, may pawis ako. Hindi talaga. Salamat. Sila kita nakita nag-smile Bye-bye, John Lloyd. Hoy! Ikaw rin, ha? Yeah, ha? Alam kong hindi mapapagaling ng isang araw ang batang ito. Alam kong hindi masusolusyonan ng isang tableta ang sakit ng mga taong nasa bundok. Alam kong hindi lang gamot ang lunas sa isang malalim na sugat. Pero hanggat may mga taong handang tumulong, hanggat may mga handang magmalasakit, hanggat may mga balikat at paa na handang maging ambulansya, hindi natutulog ang pag-asa. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.
Thank you.